Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ni Cheska habang hawak ang cellphone ay nanginginig ang mga kamay niya. Yes ma'am, nagsasabi ng totoo ang boyfriend mo si David. Siya talaga ang may-ari ng Blue Water Resort. Nagpunta rin ako sa munisipyo at na-confirm ko na single ang nakalagay sa civil status niya. Hindi pa siya kinakasal at wala rin siyang anak. Tugon ng detective mula sa kabilang linya. Sige, thanks sa info. Tatawagan na lang ulit kita kapag may ipapagawa ko sa'yo. Pagkatapos makipag-usap sa investigador ay ibinaba na ni Cheska ang kanyang cellphone. Matagal na siyang nagdududa sa katauhan ng nobyong si David, kaya pinaimbestigahan niya ito. Sa ngayon, makakahinga na siya ng maluwag dahil wala naman pala itong inililihim sa kanya. Maya-maya, muling nagring ang kanyang cellphone. Ang boyfriend niyang si David ang tumatawag, kaya agad niya itong sinagot. Hello Han, kanina ko pa hinihintay ang tawag mo. Akala ko, nakalimutan mo na kung anong okasyon ngayon eh. Sabi ni Cheska na kunwaring nagtatampo. Pwede ba naman yun? Kinancel ko nga mga meetings ko ngayong araw para makapag-celebrate tayo ng Valentine's Day. Nagpa-reserve na ako ng table sa paborito mong restaurant. Hihintayin kita ron. Panunuyo ni David. Sige Han, pero dadaan muna ako sa flower shop. Maraming kasi akong pipirmahan na dokumento. Pagkatapos nyon, dediretso na ako sa restaurant. Tamang-tama Han, meron akong inihandang sorpresa para sa'yo. Ano naman yun Han? Basta, malalaman mo kapag nasa office ka na. Sigurado ako na matutuwa ka kapag nakita mo yun. Dahil dyan, mas lalo akong ginanahang magtrabaho. Pupunta na ako sa flower shop, then magkita tayo sa restaurant. Magiliw na sabi ni Cheska. Okay yan, I will wait for you. I love you. Saad ni David gamit ang malambing na tono. I love you too, Han. See you later. Kinikilig na sabi ni Cheska. Kahit tapos na siyang makipag-usap kay David, ay hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Mabuti na lang, nakausap niya ang kanyang nobyo, kaya maganda ang simula ng kanyang araw. Maya-maya, bumangon na siya at naghandang pumasok sa trabaho. Pagkarating sa flower shop ay bumungad sa kanya ang chocolate at teddy bear na nakalagay sa lamesa. Dinampot niya ang teddy bear sa kaniyakap. Habang mugumuni-muni, ay nakita niya ang binabaeng si Maxie na naglalakad papasok sa shop. Ito ang best friend niya at ito rin ang manager ng shop. Huhulaan ko kung kanino galing ang mga yan. Ipinadala yan ni David ano? Panunokso ni Maxie. Correct ka yan, Besh. Kanino pa ba manggagaling ang mga regalong to? Kundi sa boyfriend ko. Tugon ni Cheska sabay tikim ng tsokolate. Hindi naman sa pagiging judgmental. Pero meron talaga akong aamoy na malansa sa boyfriend mo. Ikaw, wala ka bang napapansin sa kanya? Wala no. Ang bango kaya ng boyfriend ko at mamahaling perfume ang ginagamit niya. Loka-loka, hindi ganun ang ibig sabihin ko. Pakiramdam ko kasi meron siyang tinatago. Hindi ka ba nagtataka? 6 months na kayo magkarelasyon pero hindi ka pa rin niya pinapakilala sa pamilya niya. Gusto ko na rin makilala ang parents niya. Pero ayoko siyang pilitin kung hindi pa siya ready. Malay mo, meron siyang malalim na dahilan. Ano naman kaya yun? What if parehas kami ng pinagdadaanan? Paano kung masama rin ang loob niya sa mga magulang niya kaya ayaw niyang magpakita sa kanila? Sige na nga, naniniwala na ako. Pero nabanggit mo na rin ang pamilya mo. Tumawag sa akin ng mami mo. Kailan ka raw uuwi sa probinsya? Ewan ko, Besh. Sa totoo lang, hindi pa ako handang makipag-usap sa kanya eh. Ibinlock ko nga ang number at social media account niya. Grabe ka, Besh. Bakit mo ginawa yun sa mami mo? Wika ni Maxie habang umiiling. Kapag nag-uusap kami, palagi kaming nag-aaway. Kaya mas okay na yung ganito. Yung wala kaming communication, hindi kami nag-uusap, hindi rin kami nagkakasakitan. Giit ni Cheska saka ikinibit ang kanyang balikat. Hanggang ngayon pala, hindi mo pa rin siya napapatawad. Sambit ni Maxie gamit ang mababang boses. Hindi naman ganun kadali yun eh. Iniwan niya kami ni Daddy noon at sumama siya sa ibang lalaki. Tapos biglaan na lang siyang magpaparamdam na parang walang nangyari. Hindi ko kaya magkunwari na okay lang ang lahat. Bilang best friend mo, nalulungkot ako sa nangyayari sa'yo. Pero kilala kita, Besh. Alam ko na mahalaga pa rin sa'yo ang mommy mo. At darating din ang araw na mapapatawad mo siya. Sana nga, pero hindi ko pa alam kung kailan yun mangyayari. Saad ni Cheska, saka nagpakawala ng buntong hininga. Maya-maya, nabaling ang tingin niya sa bintana ng opisina. Mula roon ay natanaw niya ang isang lalaki na nakasandal sa pader at tila nagmamasid sa paligid. Kinalabit niya ang best friend niyang si Maxie at inginuso ang lalaki. Besh, sino yung lalaki na yun? Nagtataka nga rin ako kung sino siya.
Ilang araw na siyang pabalik-balik dito sa flower shop. Tinatanong ko siya kung bibili siya ng bulaklak, pero hindi naman daw. Baka hindi ka magaling mag-sales talk kaya hindi mo na siya nakumbinseng bumili. Ako na lang kakausap sa kanya. Pabirong wika ni Cheska. Inayos niya ang suot na formal dress saka naglakad palabas ng flower shop. Nang malapitan niya ang binata, ay nilawakan niya ang ngiti sa kanyang mga labi. Hello sir, ako si Cheska, ang owner ng flower shop nito. Napansin ko na kanina ka pang nakatayo rito. Baka gusto mong pumasok sa loob. Pwede mong i-check yung mga bulaklak na binibenta namin. Sandali miss, tama ba yung dinig ko? Ikaw si Cheska, yung girlfriend ni David? Ako nga, kilala mo palang boyfriend ko? Oo, kilala ko siya. Ako nga pala si Alfred Asuncion. Siguro kaibigan ka ni David. Tara, pumasok ka sa loob para makapagkwentuhan tayo. Nagkamali ka miss. Hindi ko kaibigan si David dahil mortal ko siyang kaaway. Malaking atraso niya sa akin. Actually, ikaw talagang pakay ko. Gusto kitang makausap para bigyan ka ng warning. Huwag mong pagkakatiwalaan ng David na yun. Dahil niloloko ka lang niya. Katulad ng mga ginagawa niya sa mga ibang babae. Ano bang sinasabi mo? Hindi yun gagawin ng boyfriend ko dahil mahal niya ako. Miss, makinig ka sa akin. Huwag kang magpauto kay David. Niloloko ko lang niya. At sinong paniniwalaan ko? Ikaw? Ngayon nga lang kita nakita eh. Umalis ka na nga. Kundi tatawag ako ng pulis. Umiling si Alfred habang hinihilot ang sintido. Humugot ito ng malalim na hininga saka nagsalita. Alright, tama ka naman. Ngayon lang tayo nagkausap kaya hindi mo ako pakikinggan. I'll go ahead. Kinabahan ako ron ah. Buti na lang umalis na yung baliw na yun. Bulong ni Cheska habang pinagmamasdan ang umaandar na sasakyan ng estrangherong lalaki. Maya-maya, bumalik na siya sa flower shop. Agad siyang sinalubong ni Maxie at inusisa siya. Hindi naman siya nag-atubiling ikwento ang nangyari. Sabi ko na nga ba, tama ako eh. May kakaiba talaga dyan sa boyfriend mo. Besh, you're unbelievable. Naniniwala ka talaga sa baliw na yun? Sorry to say this, pero red flag talaga ang boyfriend mo si David. Hindi mo lang napapansin dahil masyado kang in love sa kanya. Basta, naniniwala ako na mahal ako ni David. At hindi ko siya huhusgahan hanggat wala akong nakikitang pruweba na niloloko niya ako. Fine, hindi kita kukulitin. Mahirap talaga magbigay ng advice sa kaibigang marupok. Magtatrabaho na nga lang ako. Wika ni Maxie. Umupo ito sa office chair at binuksan ang laptop nito. Palibhasa hindi ka pa nai-inlove kaya ganyan ka eh. O siya, maiwan na kita. Ito na lang pala yung mga documents. Tapos ko nang pirmahan ang mga to. Ang aga pa, saka pupunta. May date kami ni David. Nakalimutan mo na ba? Valentine's Day ngayon. Sige na Besh, hindi na kita kukontrahin. Mag-enjoy sana kayo ng boyfriend mo. Wala sa loob na sabi ni Maxie. Thanks Besh. Batid ni Cheska na napipilitan lang ang kaibigan niya na sabihin ang mga katagang iyon. Pero masaya siya dahil hindi siya nito pinigilang umalis. Kinuha niya ang kanyang bag at sumakay na siya sa kotse. Pagkarating sa restaurant ay agad niyang hinanap ang nobyong si David. Nakita niya itong nakaupo sa table number 28. Nasasabik na siyang makasama ito kaya nilakihan niya ang mga hakbang palapit dito. Nang mapansin ni David ng kanyang presensya ay tumayo ito at inalok siya ng upuan. Han, sorry, nalate ako. Naipit kasi ako sa traffic eh. It's okay, Han. I understand. Mabuti pa, umorder na lang tayo. Ano mang gusto mong kainin? I'll have chicken Alfredo. Tumango lamang naman si David. Saka tinawag ang waiter upang ipaalam ang kanilang order. Ilang saglit pa, isinerve na sa kanilang lamesa ang mga pagkain. By the way, Han, thank you sa regalo mong teddy bear chocolate. I'm glad that you like it. Pero meron pa akong regalo para sa'yo. Magiliw na sambit ni David. Kinuha nito mula sa bulsa nito ang maliit na box at binuksan iyon. Sana magustuhan mo rin to. Naniningkit ang mga mata ni Cheska habang pinagmamasdan ng singsing. Hindi niya rin alam kung paano siya mag-react. Tama bang nakikita ko? Nireregaluhan mo ko ng diamond ring? Hindi lang to basta regalo. Ito ang simbolo ng pagmamahal ko sa'yo. Cheska Romero, will you be my wife? Saad ni David. Kinuha nito ang singsing mula sa box at lumuhod ito sa harap ni Cheska. Sandali lang Han, parang ang bilis naman yata. Diba ilang buwan pa lang ang relasyon natin? Han, unang kita ko pa lang sa'yo, sigurado na ako na ikaw babaeng papakasalan ko. Ikaw, hindi ka ba sigurado sa akin? Don't tell me nakikita mo ang sarili mo na magpapakasal sa ibang lalaki. Nagtatampong sambit ni David.
Hindi naman sa ganon. Siyempre, sigurado ako na mahal kita. Yun naman pala eh. Bakit parang nagdadalawang isip ka na pakasalan ako? Hindi no. Siyempre gusto kitang pakasalan. Giit ni Cheska sabay pisil sa kamay ng nobyo. Ibig sabihin, yes ang sagot mo? Pumapayag ka magpakasal sa akin? Tanong ni David habang kumikislap ang mga mata. Yes, hon. I will marry you. Pero ipangako mo sa akin na hindi tayo matutulad sa mga magulang ko ha. Hindi tayo magkakahiwalay. Oo naman. Alam ko mahirap ang pinagdaanan mo dahil broken family kayo. Kaya hindi ko yun ipaparana sa'yo. Pangako, bibigyan kita ng isang masaya at buong pamilya. Salamat, hon. Nangangako rin ako na maging mabuti akong asawa. Aalagaan kita at ang mga magiging anak natin. Are you sure, hon? Paano mo gagawin yun kung busy ka sa pagtatrabaho? Pero hindi ko pwedeng pabayaan ang flower shop. Lalo na ngayon, pinaparenovate namin yung katabing building ng shop. Balak din naming mag-open ng pangalawang branch. Huwag mo nang isipin yun. Kapag ikinasal na tayo, ako nang bahala mag-manage ng business mo. At ikaw, wala kang ibang gagawin kundi mag-relax sa magiging bahay natin. Pero kaya mo bang magpatakbo ng flower shop? Hindi, pero pag-aaralan ko. Madali naman ako matuto eh. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Of course, hon. Tara, kumain na tayo. Paanyaya ni Cheska habang matamis ang ngiti sa kanyang mga labi. Tila lumulutang siya sa alapaap dahil matutupad na ang pangarap niyang maikasal. Maging si David ay maaliwalas ang muka. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya habang hawak nito ang kanyang kamay. Pagkalipas ng isang oras ay napagdesisyonan na nilang umuwi. Tinawag nila ang waiter upang alamin kung magkano ang kanilang bill. Han, okay lang ba kung ikaw muna magbayad? Naiwan ko kasi yung wallet ko eh. Saad ni David habang kumakamot sa ulo. Naiwan mo? Pang-apat na beses nang nangyari to ah. Pagtataka ni Cheska. Sorry Han, naiinis ka na ba sa akin dahil palagi itong nangyayari? Hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako sa'yo dahil nagiging makalimutin ka na. Baka kailangan mo magpa-check up sa doktor. Hindi na. Inom lang ako ng vitamins para tumalas ang memorya ko. Sorry talaga Han ha. Ang dami ko kasing iniisip sa office kaya nagkakaganito ako. It's okay Han. Ako munang gabayad ngayon. Thank you Han. Promise babawi ako sa susunod nating date. Sabi ni David. Baka sa boses nito na nakahinga ito ng maluwag. Ngumiti naman si Cheska bilang tugon. Sunod niyang binuksan ang kanyang wallet at kumuha ng pera mula roon. Pagkatapos magbayad ay lumabas na sila sa restaurant. Han, saan nakapark ang kotse mo? Tanong ni Cheska habang iginagal ang tingin sa parking lot. Hiniram ng kaibigan ko yung kotse ko. Pupunta kasi siya sa Pampanga para mamanhikan sa fiancé niya. Hasal naman kung magko-commute siya kaya pinahiram ko ng kotse ko. Paliwanag ni David. How thoughtful of you. Sobrang bait mo talaga, kaya kita nagustuhan eh. Sambit ni Cheska habang pinipisil ang pisngi ng nobyo. Salamat dahil naiintindihan mo ko. Akala ko magagalit ka sa akin eh. Hindi no, at saka dala ko naman ang kotse ko. Doon na lang tayo sumakay. Sige, tara na Han. Paanyaya ni David. Tumango naman si Cheska. Naramdaman niyang inakbayan siya ni David at inalalayan siyang maglakad. Subalit hindi pa man sila nakakalayo ay sumulpot na sa kanilang harapan ang isang lalaki. Mister, pamilyar ka sa akin ah. Di ba ikaw si Alfred? Yung lalaking pumunta sa flower shop kanina? Tanong ni Cheska habang namimilog ang mga mata. Ako nga. Mabuti naman natatandaan mo pa ako. Tugon ni Alfred habang seryoso ang ekspresyon sa mukha nito. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalamang nandito ako? Stalker ba kita? Kabadong saad ni Cheska. Aaminin ko, sinundan kita papunta rito. Pero hindi ko ang pakay ko, kundi ang lalaking kasama mo. Unti-unting nanlilisik ang mga mata ni Alfred habang nagsasalita. Si David? Yung boyfriend ko? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Cheska. Oo nga, bakit mo ko hinahanap? Sa pagkakatanda ko, wala akong kakilala na Alfred ang pangalan. Maging si David ay naguguluhan kaya nagsalita na rin ito. Tama ka David, hindi mo nga ako kilala. Pero siguradong natatandaan mo si Marjorie Asuncion. Imposibleng makalimutan mo dahil nagkaroon siya ng malaking parte sa buhay mo. Sarkastikong wika ni Alfred. Hindi, wala akong kilala na Marjorie Asuncion. Siguradong nagkamali ka ng taong pinuntahan. Umalis ka na, iniistorbo mo ang date namin ng fiancé ko. Giit ni David saka ay tinulak ang lalaki patungo sa exit area. Sinungaling ka. Alam ko natatandaan mo pa si Marjorie. Umamin ka na kasi.
Buliyaw ni Alfred. Ikinuyom nito ang kamao at pinatamaan ng pisngi ni David. Sira ulo ka ba? Bakit mo ko sinapak? Hindi ko nga kilala yung Marjorie na yun. Paninindigan ni David. Napikon na ito kaya gumanti ito ng suntok. Natataranta naman si Cheska habang pinapanood na nagbubugbugan sila David at Alfred. Mabuti na lang mabilis rumisponde ang mga gwardya ng restaurant kaya naawat ang dalawang lalaki. Sa puntong iyon, nagkaroon na siya ng lakas na loob na komprontahin si Alfred. Nilapitan niya ito at dinuro-duro. Hoy, Mr. Alfred Asuncion, tigilan mo na ang boyfriend ko kundi papa-aresto kita sa mga pulis. Miss, ilang beses ko man sasabihin sa'yo. Hindi akong kalaban mo rito, kundi si David. Shut up! Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo masisira ang image ni David dahil alam ko na mabuti siyang tao. Fine, paniwalaan mo kung anong gusto mo. Basta, binalaan kita tungkol kay David. Hindi ko nakasalanan kung sakaling mabiktima ka rin niya. Inis na sabi ni Alfred. Mabigat ang mga paa nito habang naglalakad paalis sa restaurant. Samantala, parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Cheska dahil wala na ang lalaki. Binalingan niya ang nobyong si David at hinimas ang likod nito. Han, let's go. Pumunta tayo sa police station. Ipapablatter natin ang lalaking yun. Huwag na. Baka mas lalong gumulo kapag ginawa natin yun. Pagsalungat ni David. Pero what if balikan ka ng lalaking yun? Baka mas malala pang gawin niya sa'yo eh. I don't think so. Sa'yo pa nga lang natakot na siya eh. Tingnan mo, napaalis mo siya kaagad ng ganong kadali. Pabirong sabi ni David. Ikaw talaga? Nabubog ka na nga pero nakuha mo pang mag-joke. Masyado ka kasing seryoso. Mabuti pa, umuwi na tayo para makapag-relax ka na. Wika ni David habang hinahaplos ang pisngi ng nobya. O sige Han. Pagsang-ayon ni Cheska. Inayos niyang sarili at sumakay na siya sa kotse. Isang gabi, kakauwi lang ni Cheska mula sa trabaho. Sobrang dami ng mga customers na iniskaso niya kaya pagod na pagod siya. Pumipikit na rin ang mga mata niya dahil sa antok. Pero biglang nagising ang kanyang diwa dahil nakita niya ang kanyang ina na si Olga. Nakatayo ito sa tapat ng gate at mukhang kanina pa siya hinihintay. Mommy, ano pong ginagawa mo rito sa Maynila? Ano pa nga ba? Di dinadalaw ka. Kumusta ka na anak? Tinatawagan kita pero hindi kita makontak. Umaliwalas ang mukha ni Olga nang mapansin ang pagdating ni Cheska. Nilapitan nito ang anak saka yinakap ng mahigpit. Oh, bakit hindi mo ko niyayakap? Hindi mo ba na-miss ang mommy mo? Mommy, sagutin mo pong tanong ko. Bakit nagpunta ka rito? Nandito ka po ba para humingi ng allowance? Oo sana. Baka meron kang extra money. Ipapadala ko na lang po sa bank account mo ang pera. Wala sa loob na sabi ni Cheska. Talaga anak, thank you ha. Maaasahan ka talaga. Buti ka pa tinutulungan mo ko. Hindi ka tulad ng mga kapatid mo. Biglang umaliwalas ang mukha ni Olga. Mommy, hindi ka na dapat humihingi ng pera kina ate at kuya. Alam mo namang nakabudget ang pera nila dahil nagpapaaral sila ng mga anak nila. Oo na, hindi na ako aasa sa kanila. Nandyan ka naman eh. Kinusot ni Cheska ang kanyang muka at muling nagsalita. Tatapatin na rin po kita. Mababawasan ang allowance na ibinibigay ko sa inyo dahil magpapakasal na po ako. Kailangan kong mag-ipon para sa sarili ko at bubuuin kong pamilya. Ikakasal ka na? Kanino? Hindi ko nga alam na may boyfriend ka. Pagkabigla ni Olga. David po ang pangalan niya. Ilang buwan na rin po kami magrelasyon. Ipapakilala ko na lang siya sa inyo kapag namanhika na siya. Okay anak, basta siguraduhin mo na mayaman din siya ha? Dapat maghanap ka ng ka-level mo. Hindi yung lalaking gagatasan ka lang. Sabi ni Olga habang pinagkikiskis ang magkabilang palad. Mommy, ibahin mo po si David. Hindi siya katulad ng mga lalaking sinasamahan mo. Mariing sambit ni Cheska. Ikaw naman, bakit ibinabalik mo pa ang nakaraan? Hindi ka pa ba nakaka-move on sa nangyari noon? Tugon ni Olga habang umiiling. Aaminin ko po, hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako kapag naaalala ko na iniwan mo si Daddy at ipinagpalit mo siya sa mas batang lalaki. Sobra niyang dinamdam ang ginawa mo. Dahil doon, dinapuan siya ng iba't ibang sakit hanggang sa namatay siya. Paglalahad ni Cheska habang nangingilid ang luha sa mga mata. I'm really sorry anak. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ko. Paumanhin ni Olga habang nakayoko ang mukha nito. Tila hinaplos ang puso ni Cheska dahil sa tinura ng kanyang ina.
Akmang ibubuka niya ang kanyang bibig pero biglang tumunog ang cellphone nito. Mommy, sino po yung nag-text sa inyo? Ah, si Ethan ito. Iyong bago kong boyfriend. Tinatanong niya kung anong oras kami magkikita. Nauutal na sabi ni Olga. Uhulaan ko, Mommy. Mas bata siya sa inyo, no? Oo, alam mo naman ang mommy mo. Lapitin ang mga bagets. Hindi ko naman sila masisisi dahil kahit 55 years old na ako, mukha pa rin akong dalaga. Sabi nga nila, ang liit ng waistline ko, parang hindi ako nanganak. Nakapamewang si Olga habang nakaturo sa tiyan nito. May isa pa po akong tanong. Dito ba siya nakatira sa Maynila? Tama ka anak, dadalawin ko siya sa kondo niya. Pero babalik din ako sa probinsya bukas ng umaga. Ay, sinasabi ko na nga ba? Hindi akong dahilan ng pagpunta mo rito sa Maynila. Nandito ka para makipagkita sa boyfriend mo. Bahagyang tumaas ang boses ni Cheska. Napalitan kasi ng pagkayamot ang nararamdaman niyang awa. Siyempre, gusto ko itong makita. Pati ang boyfriend ko. Anak, huwag ka nang magtampo. Mabait si Ethan at siguradong makakasundo mo siya. Next week ipapakilala ko siya sa'yo. Mag-double date tayo. Isama mo ang boyfriend mo. Pag-alo ni Olga. Hindi po ko interesadong makilala siya. Sigurado naman ako na hindi magtatagal ang relasyon ninyo dahil pineperahan ka lang niya. Grabe ka naman. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng boyfriend ko. Paninita ni Olga sa anak. Sorry, Mommy. Pero nagiging honest lang ako. Anyway, magpapahinga na po ako. Puntahan mo ng boyfriend mo. Sambit ni Cheska. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ng kanyang mommy at dumiretso na siya sa loob ng bahay. Ilang oras na siyang nagpapagulong-gulong sa kama pero hindi pa rin siya makatulog. Masama pa rin kasi ang loob niya sa kanyang ina. Alam niya na dapat siyang magpakumbaba sa mommy niya dahil anak lang siya. Pero hindi niya maramdaman na sinsero ang ipinapakita nitong pag-aalala. Masakit din para sa kanya na mas inuuna pa nito ang boyfriend nito kaysa ayusin ang relasyon nila bilang mag-ina. Maya-maya, tumunog ang laptop niya. Nabatid niyang kinokontak siya ng pinsan niyang si Lorene sa pamamagitan ng video call. Malapit siya kay Lorene, pero simula nung lumipat ito sa Canada, ay bihira na silang makapag-usap. Hello Insan, long time no see. Kamusta ka riyan sa Canada? Eto, maganda pa rin. Pabirong sabi ni Lorene. Agree ako riyan. In fairness, blooming ka ngayon. Halata ba? Siguro iba talaga kapag in love. Wika ni Lorene habang abot tenga ang pagkakangiti. Well, sino naman yung maswerteng lalaki na minamahal ng pinsan ko? Panguusisa ni Cheska. Jerome ang pangalan niya. Isa siyang Filipino at nakabase pa rin sa Pilipinas. Baka kilala mo siya dahil taga Maynila siya. Insan, malawak ang Maynila at maraming tao na Jerome ang pangalan. Mabuti pa, isend mo sa akin ang picture niya. I-check ko rin kung gwapo siya para makasigurado ko na bagay siya sa'yo. Ayoko nga, baka agawin mo pa siya sa akin eh. Sambit ni Lorene sabay tawa ng mahina. Ano ka ba? Hindi ko gagawin yon dahil may boyfriend ako. Actually, malapit na kaming ikasal. Joke lang yon. Alam ko na hindi ka ganun no. At saka nangako tayo sa isa't isa na hindi tayo mag-aaway dahil sa lalaki, di ba? Oo naman. Pero nasa na ang picture ng boyfriend mo? Hindi mo pa sinesend. Tanong ni Cheska habang kinakalikot ang kanyang laptop. Next time ko nalang ipapakita ang picture niya para ma-surprise ka. Sa susunod na buwan, uuwi ako sa Pilipinas at ipapakilala ko siya sa'yo. Aasahan ko yan pinsan ha. Sana talaga si Jerome ng forever mo. Wika ni Cheska. Patuloy siyang nakipagkwentuhan kay Lorene hanggang sa hindi na niya namalaya ng oras. Humihikab na siya kaya pinatay na niya ang tawag. Isang beses nasa cafe sila, Cheska at David. Bilang paghahanda sa kanilang kasal ay nakipagkita sila sa event organizer. Maaliwalas ang mukha ni Cheska habang namimili ng wedding theme. Pero napansin niyang panay ang tingin ni David sa cellphone nito. Han, naririnig mo ba ako? Tinatanong kita kung gusto mo ng beach wedding o church wedding. Sorry Han. Nagkaroon ng problema sa office kaya lumilipad ang isip ko. Tugon ni David. Pero hindi man lang nito binalingan ang nobya. Nakatuon pa rin sa cellphone ang tingin nito. Ipagawa mo na lang yan sa assistant mo. Please, mag-focus ka muna sa preparation ng wedding natin. Pero importante talaga to eh. Meron akong meeting sa isang big client. Kailangan ko siyang puntahan ngayon. Pero hindi pa tayo nakakapili ng wedding theme. At saka nakakahiya sa event planner kung bigla tayong aalis.
Di ikaw na munang maiwan dito. I'm sorry but I really have to go. Giit ni David. Kinuha nito ang suitcase nito at mabilis na tumayo. Han, wait lang! Magstay ka muna rito! Pakiusap ni Cheska, pero tila walang narinig si David. Diretso lang ang tingin nito habang naglalakad palabas ng cafe. Naiwang balisa si Cheska pero hindi niya yon ipinahalata sa event planner. Ipinagpatuloy na lang niya ang pakikipag-usap dito tungkol sa schedule ng kasal. Isang beses pa, 4 na oras na siyang nagkukulong sa kanyang opisina. Nakakunot ang noon niya habang nakatutok sa kanyang laptop. Kanina pa niya binabasa ang mga emails na natanggap mula sa bangko. Sumasakit na rin ang mga mata niya kakatingin sa kanyang statement of account. Besh, nakalimutan mo yata yung kung anong oras na. Eto, nilalang kita ng lunch. Wika ni Maxie habang inilalagay ang bento box sa office table. Thank you, Besh ha. Pero mamaya na ako kakain. May inasikaso pa ako eh. Habang nagsasalita ay patuloy lang sa pagtatype si Cheska. Besh, mukha kang stress. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Tanong ni Maxie, sabay silip sa laptop. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ako nawawala ng 500,000 pesos. Hindi naman ako nawi-withdraw ng pera noong nakaraang linggo. Baka nagka-problema ang system ng bangko. Tumawag ka sa customer service at mag-file ka ng complaint. Suwestyon ni Maxie. Ginawa ko na yun eh. Pero based sa record nila ay legal ang lahat ng transactions. Nakakapagtaka naman yun, Besh. Tumingin sa kawalan si Maxie at tila malalim ang iniisip. Bukod sa'yo, sino pa bang nakakaalam ng password mo sa ATM? Si David. Kasama ko siya nag-withdraw nung nakaraang buwan, kaya nalaman niya ang password ko. OMG, baka siya nagnakaw ng pera mo. Paghihinala ni Maxie. Pero bakit niya gagawin yun? Meron naman siyang pera. Pagtatanggol ni Cheska sa kanyang nobyo. Ano pa nga bang magagawa ko para makonvince ka na niloloko ka ng fiancé mo? Nabulag ka na ng pag-ibig mo sa kanya. Pagkadismaya ni Maxie. Hindi no. Actually, nag-hire ako ng detective para pasundan si David. At napatunayan ko na hindi siya nagsisinungaling sa akin. Sigurado rin ako na lihiti mo ang negosyo niya dahil nakapunta na ako ron eh. Giit ni Cheska. Pero bakit ganon? Mabigat talaga ang loob ko kay David. Naguguluhang sabi ni Maxie. Aminin mo na kasi, judgmental ka. Pabirong wika ni Cheska. Aba, bakit napunta sa akin ang usapan? Hanapin mo na lang yung pera mong nawawala. Hirit ni Maxie. Ito na nga ginagawan ko na nga ng paraan. Muling itinuon ni Cheska ang tingin sa laptop. Dumaan ang ilang oras hanggang sa sumuko na siya. Masakit na ang ulo niya kaya ipapaubaya na lang niya sa kanyang accountant ang pag-iimbestiga. Ilang saglit pa, tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number ang tumatawag, pero sinagot niya pa rin iyon. Hello? May I know who's this? Insan, masyado ka naman formal. Ako to, si Doreen. Nakauwi na ako rito sa Pilipinas kaya nagpalit ako ng number. Insan, sa wakas nandito ka na. Gumimik tayo mamayang gabi ah. Gusto ko mag-enjoy para makalimutan ko ang problema ko. Nabuhayan ng loob si Cheska nang marinig ang boses ng pinsan niya. Sorry Insan, hindi kita masasamahan dahil may date kami ng boyfriend ko eh. Paumanhin ni Lorene. Nakakapagtampo naman, pero hindi kita pipilitin. Alam ko namang gusto mo nang makasama ang boyfriend mo eh. Thank you Insan, magbabakasyon lang kami sa Boracay, tapos ipapakilala ko na siya sa'yo. I'm looking forward to that. Anyway, ibababa ko na to kakain na ako ng lunch. Alright Kaz, see you when I see you. Hirit ni Lorene. Napangisi naman si Cheska dahil sa tinura ng kanyang pinsan. Pagkatapos niyang mananghalian ay tinawagan na niya si David. Pero hindi niya ito makontak. Hindi siya mapalagay kaya pinuntahan niya ito sa resort na pagmamay-ari nito. Ngunit walang ideya ang mga staff sa kinaroroonan ng kanyang fiancé. Nasaan ka ba David? Bakit hindi mo sinasagot ng tawag ko? Wika ni Cheska habang dinudot-dot ang kanyang cellphone at hindi siya tumitigil hanggang sa makontak niya ang kanyang nobyo. Han, sorry hindi ko kagad napansin ang tawag mo. Ngayon ko lang kasi nahawakan ng cellphone ko eh. Paliwanag ni David mula sa kabilang linya. Han, nasan ka? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Don't worry about me, Han. Nasa business trip ako. Magiging busy ako sa mga susunod na araw kaya hindi mo na ako makakapag-message sa'yo. Pasensya na Kailangan ko makapag-close ng deal para may budget tayo sa kasal natin eh. I understand.
Pero sana naman sagutin mo ang tawag ko para hindi ako nag-aalala sa'yo. I have to go. Dumating na kasi yung client. Wait lang, maitatanong ako sa'yo tungkol sa pera ko sa bangko. Hindi na natapos ni Cheska ang sasabihin dahil ibinabana ni David ang cellphone. Di bali na nga, kakausapin ko na lang siya pagbalik niya. Maraming tanong ang gumugulo sa isip ni Cheska. Pero imbes na magmukmok ay itinuon niya ang pansin sa pamamahala ng flower shop. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Isang beses, araw ng linggo, sarado ang flower shop kaya nanatili lang siya sa bahay niya. Habang nag-i-scroll siya sa kanyang social media account, ay nakatanggap siya ng notification mula sa kanilang family group chat. Napauwang ang bibig niya nang mabasa ang message ni Lorene. Pinagbibintangan siya nitong inagaw niya ang boyfriend dito. Tinawag pa siyang malandi at traidor. Nabasa iyon ng mga kamag-anak nila kaya nagalit din ang mga ito sa kanya. Gusto niyang maunawaan ang punto ng kanyang pinsan kaya tinawagan niya ito. Agad naman itong sumagot. Insan, anong nangyayari? Bakit mo ako inaaway ng walang dahilan? Kunwari ka pa? Di ba inago mong boyfriend ko? Bulyaw ni Lorene. Hindi ko naiintindihan. Paano mo nasabi yan? Nakita kong picture niyo ng boyfriend ko at naghahalikan kayong dalawa. Hindi totoo yan, Insan. Baka nagkakamali ka lang. Depensa ni Cheska. Sinungaling ka talaga? Ayoko na makipag-usap sa'yo. Hindi na rin kita tinuturing na pinsan. Nasaktan si Cheska sa mga sinabi ni Lorene. Sinubukan niya itong aluin pero ayaw nitong pakinggan ang paliwanag niya. Isinandal na lang niya ang kanyang likod sa sofa. Pagkaraan ng ilang minuto, ang nanay naman niya ang tumawag. Cheska, totoo ba yung sinasabi ni Lorene na inago mo ang boyfriend niya? Baka sa boses ni Olga ang pag-aalala. Mommy, nalaman mo na palang tungkol doon. Pero hindi yun totoo. Hindi ko nga alam kung saan nakuha ni Lorene ang fake news na yun eh. Pero imposibleng magalit si Lorene ng walang dahilan. Tingnan mo, halos isumpa ka niya. Seryoso ka ba, Mommy? Mas pinaniniwalaan mo si Lorene kaysa sa akin? Paghihinanakit ni Cheska. Wala akong kinakampihan. Kahit hindi tayo magkasundo, concerned pa rin ako sa'yo dahil anak kita at ayokong napapaaway ka. Giit ni Olga. Lumakad-lakad dito upang maliwanag ang isip nito. Ganito na lang. Luluwas ako ng Maynila sa susunod na araw. Hasamahan kitang pumunta kay Lorene para makapag-usap kayo ng maayos. Sige po, Mami. Salamat sa payo mo. Wala yun, anak. Magpahinga ka na ha. Patayin mo ang cellphone mo para hindi ka na makontak ng mga kamag-anak natin. Baka awayin ka rin nila. Opo, Mami. Emosyonal si Cheska habang ini-off ang cellphone niya. Naiiyak siya hindi dahil sa problemang pinagdadaanan niya, kundi dahil sa sobrang tuwa. Ito kasi ang unang beses na naramdaman niyang sincero ang pag-aalala ng kanyang ina. Dumaan ang mga araw hanggang sa dumating na sa Maynila ang mommy niya. Alinsunod sa kanilang plano ay dumalaw sila sa hotel kung saan naka-check-in si Lorene. Insan, nakabalik ka na pala mula sa bakasyon mo. Kinakabahang sabi ni Cheska. Oo, at marami ako natuklasan habang nasa Boracay ako. Kasama na ron ang pang-aahas mo kay Jerome. Mataray na sambit ni Lorene. Insan, malapit na ako mapikon sa'yo ah. Saan mo ba nakuha ang chismis na yan? Wika ni Cheska sabay singhal. Tingnan mong picture na to. Kitang-kita rito na nakikipaghalikan ka sa boyfriend ko. Bulyaw ni Lorene. Inilabas nito ang isang larawan saka isinubsob sa mukha ng pinsan nito. Ano ka ba? Boyfriend ko tong kasama ko sa picture. David ang pangalan niya, hindi Jerome. Giit ni Cheska. Ha? Pero ang sabi niya, Jerome ang pangalan niya. Pagkalito ni Lorene. Habang magkasalubong ang mga kilay, ay muli nitong pinagmasdan ng litrato. Ibig sabihin, magkamukha mga boyfriends natin? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, wala akong inagaw mula sa'yo. Saad ni Cheska sabay kibit balikat. Sandali, mukhang naiintindihan ko ng sitwasyon nating tatlo. Sabat ni Olga habang nanginginig ang boses. Nating tatlo? Mami, anong kinalaman mo rito? Tanong ni Cheska, maging si Lorene ay naghihintay ng sagot. Hindi lang kayo ang niloko ng lalaking yan. Pati rin ako. Sambit ni Olga sabay turo sa larawan. Ilang buwan ang nakakalipas nung minessage niya ako sa social media account ko. Nagpakilala siya sa akin bilang si Ethan. Nagkaroon kami ng relasyon. Pero nalaman ko na nang bababae siya.
Narealize ko rin na pera lang ang habol niya sa akin, kaya hiniwalayan ko siya. Hindi ko naman nakalain na tutuhugin niya tayong tatlo. Ibig sabihin, si David, Jerome at Ethan ay iisang tao lang? Tanong ni Cheska habang nangangatog ang mga tuhod. Mukhang ganun nga. Pareha-parehas natin siyang nakarelasyon at pare-parehas niya tayong pinirahan. Sagot ni Olga. Ang sama-sama niya? Manloloko siya? Sasampahan ko siya ng kaso para makulong siya. Nanggagalaiting sabi ni Lorene. Huwag, ako nang bahala sa kanya. Pagpigil ni Cheska. Pero kapag hindi natin siya pinakulong, mas marami pa siyang maloloko. Giit ni Lorene. Tama ang pinsan mo, anak. Kailangan nating kumilos sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Olga. May iba akong plano. Ipagpapatuloy ko ang relasyon ko kay David. Papaniwalain ko siya na wala akong alam tungkol sa tunay niyang pagkatao. Pero isisiwalat ko ang sekreto niya sa mismong araw ng kasal namin. Paglalahad ni Cheska. Gusto ko yung plano mo Nai-imagine ko ng mukha niya kapag napahiya siya sa mga bisita. Sabi ni Lorene habang tumatango. Pero may tanong ako. Sinabi mo ba sa kanya na alam mo na ang tunay niyang pagkatao? Tanong ni Cheska. Hindi. Nanahimik lang ako na nakita kong picture niyo sa bag niya. Hindi ko kasi alam kung paano ako magre-react noong time na yun eh. Sagot ni Lorene. That's good. Madali nating maisasakatuparan ang plano natin. Sambit ni Cheska. Tutulungan ko kayo. Hindi ko mapapatawad ang lalaking iyon. Okay lang sana kung ako lang ang niloko niya. Pero pati kayo'y sinaktan niya. Sabat ni Olga. Mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Cheska. Nasasaktan siya dahil sa mga nadiskubre niya tungkol sa kanyang nobyo. Pero masaya siya dahil dinadamayan siya ng kanyang mommy at pinsan. Humanda ka, David. Sabay-sabay mo kaming niloko. Kaya sabay-sabay ka rin naming paghihigantihan. Magugulat ka sa araw ng kasal natin. Imbis na sa altar, sa presinto ka didiretso. Saad niya sa kanyang isipan. Isang araw, bagsak ang balikat ni Cheska habang kausap si Maxie. Eto ng engagement ring mo. Naipacheck ko na yan sa alahera. Sabi niya peke raw yan. Hindi daw totoong diamond ang nakalagay dyan kundi puwet ng baso. Sabi ni Maxie. Ayos lang naman sa akin kung peke ito eh. Ang masaklap, peke rin ang pagmamahal ni David. Tinanggap ni Cheska ang singsing. Habang pinagmamasdan iyon ay unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Peke rin ang pagkatao niya. I can't believe na naloko niya kayong tatlo. Kasalanan to ng detective na kinuha ko eh. Hindi niya inayos ang trabaho niya. Besh, ikaw na munang bahala sa shop ha. May pupuntahan lang ako. Bili ni Cheska. Lumabas siya ng shop at sumakay sa kotse. Habang nasa biyahe ay tinawagan niya ang investigador. Inatasan niya itong pumunta sa restaurant. Ma'am, bakit ka nakapagkita sa akin? May uutos ka ba? Tanong ng investigador. Natatandaan mo si David Sanchez? Diba, pinaimbestigahan ko siya sa'yo? Nalaman ko na puro mali ang impormasyon na binigay mo sa akin. Sabi ni Cheska gamit ang matigas na boses. Sorry ma'am, dahil pumalpak ako. Nahihiya talaga ako sa inyo. Hindi ako naniniwala na simpleng pagkakamali lang to. Malakas ang kutob ko na sinadya mong magbigay ng maling info. Biglang namutla ang investigador at kinagat-kagat nito ang kuko sa daliri. Aamin na ako. Hindi ko na rin kaya magsinungaling dahil nakukonsensya na ako. Sorry pero hindi ako totoong detective. Kung ganon, anong trabaho mo? Wala akong regular na trabaho dahil isa akong scammer. At kasabot ko si David. Matagal na kami sa ganitong gawain eh. Marami na rin kaming nabiktima. Naghahanap kami ng mga babaeng successful at tinitiktikan namin sila. Inaalam namin ang pagkatao nila para madali namin silang maloko. Kapag okay na lahat ay si David naman ang kikilos. Gagamitin niyang kagwapuhan niya para paibigin ng mga babae. At kapag nagtagumpay siya, peperahan niyang babaeng tinatarget namin. Ganun ang ginawa niya sa inyo at sa mga iba pang babae na nauto niya. Pag-amin ng peking investigador. Pero bakit niya ginagawa yun? Kaya naman niyang kumita ng pera dahil may negosyo siya. Yung resort ba yung tinutukoy mo? Ninakaw lang yun ni David mula sa babaeng biniktima niya eh. Ang alam ko, matagal na yung nalulugi at baon sa utang. Kailangan niya ng malaking pera para hindi siya bumalik sa hirap. Iyon ba ang dahilan kung bakit magpapakasal siya sa akin? Tanong ni Cheska habang kumakabog ang dibdib. Tama ka. Kapag naikasal na siya sa'yo, ililipat niya ang mga ari-arian mo sa pangalan niya at hihiwalayan ka na niya. Katulad ng mga ginawa niya sa ibang babae.
Tila may bumara sa lalamunan ni Cheska. Dumaan pa ang ilang segundo bago niya nagawang magsalita. Pambihira. Hindi lang pala simpleng panlolokong ginagawa ni David, kundi isa siyang professional scammer. At tinulungan mo siyang gawin yon. Ang sama mo! Patawarin mo ako. Napilitan lang naman akong gawin yun dahil may sakit ang ako. Please, wag mo akong ipakulong. Umiiyak na sabi ng investigador. Sige, palalampasin kong ginawa mo. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Gagawin ko ang lahat basta wag mo lang akong makulong. Huwag mong sasabihin kay David na alam ko ng totoo. Hayaan mong isipin niya na nauuto pa rin niya ako. Hindi ko alam kung anong plano mo pero susundin kita. Ngumisi si Cheska bilang tugon. Pagkatapos niyang makipagkasundo sa pekeng investigador, ay umalis na siya. Isang gabi, kakatapos lang niyang isara ang shop. Habang pasakay siya sa kanyang kotse ay nakita niya ang isang pamilyar na lalaki. Nakapamulsa ito habang naglalakad papalapit sa kanya. Mr. Alfred Asuncion, tama? Ako nga. I'm glad natatandaan mo pa ako. Gusto ko palang mag-sorry dahil sa inasal ko nung huli tayo nagkita. Nalaman ko na kasi na nagsasabi ka ng totoo. Sabi ko naman sa'yo eh. So ano, tutulungan mo na ba akong gumanti kay David? Ang kailangan mo lang gawin ay utuin siya para pumunta sa isla na pagmamay-ari ng pamilya ko. Doon ko siya gugulpihin hanggang sa malagutan siya ng hininga. Ano? Balak mong patayin si David? Muntik mabitawan ni Cheska ang kanyang bag dahil sa pagkabigla. Oo, dahil malaking atraso niya sa akin. Ex-girlfriend ni David ang kapatid kong si Marjorie. Pagkatapos niya makuha ang pera at resort ay bigla na lang siyang nakipaghiwalay. Nadepress ang kapatid ko. Wala siyang ganang kumain at palagi nagkukulong sa kwarto niya. Hanggang sa isang araw, natagpuan ko na lang siyang nakabigti sa kisame. Emosyonal na paglalahad ni Alfred. Naiintindihan kita. Galit din ako kay David at gusto kong gumanti sa kanya. Pero gagawin ko yun sa legal na paraan. Pero mag-aalang na parusa ang pagkakakulong. Mas maganda kung mawala na siya sa mundong ito para mabawasan ang masamang tao. Mariing saad ni Alfred. Makikita sa mga mata nito ang matinding galit. Oo, may kasalanan si David. Pero di ba masama rin ang pumatay? Tandaan mo to, hindi maitatama ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Paninindigan ni Cheska. Kung sa bagay, tama ka. Ayoko ring madumihan ng kamay niya ang dugo ko. Mabuti pa, tutulungan nilang kita sa plano mo. Ano ba yung naisip mo? Saad ni Alfred ng mahimasmasan nito. Tumango si Cheska bilang sagot. Mabilis na nabuo ang tiwala niya kay Alfred kaya ikinuwento niya sa binata ang kanyang plano. Kasabay niyon itinuloy niya ang paghahanda sa kasal. Isang beses, nakipagkita siya kay David para ipaalam ang kabuuang plano ng kasal. Han, akala ko ba simpleng wedding lang ang gusto mo? Bakit umabot sa 400 ang guest list natin? Pagtataka ni David habang pinagmamasdan ng portfolio. Narealize ko kasi na minsan lang tayong ikakasal. Kaya gusto kong siguraduhin na magiging perfect ang wedding natin. Gusto kong ipakita sa maraming tao na nagmamahalan tayo. Wala ka nang aalalahanin. Nabayaran ko ng venue, catering at lahat ng kailangan sa kasal natin. Tugon ni Cheska habang pinipilit ngumiti. Nakakahiya naman. Ikaw ang babae pero ikaw ang gumagastos sa kasal natin. Nahiya ka pa? Palagi ka namang umaasa sa akin. Hindi napigilan ni Cheska na ibulalas ang kanyang galit. Ha? Ano ulit yun, Nan? Pagtataka ni David. Ang ibig ko sabihin, handa akong gumastos basta matuloy lang ang kasal natin. Ibinalik ni Cheska ang ngiti sa kanyang mga labi. Salamat na. Kaya in love ako sa iyo eh. Paglalambing ni David sa bayakap sa nobya. Ginantihan ni Cheska ang huwad na yakap ni David. Patuloy siyang nagkunwari hanggang sa sumapit ang araw na pinakihintay niya. Maaga siyang dumating sa simbahan upang kuntsabahin ang event organizer. Inabot niya rin dito ang isang flash drive. Nagulat ang organizer nang malaman ang balak niya. Pero nangako ito na susundin ang utos. Maya-maya pa, nagsimula na ang seremonya. Habang naglalakad patungong altar, ay ginawa niyang maaliwalas ang kanyang muka. Nagpalakpakan naman ang mga bisita dahil napakaganda niya sa suot niyang white gown. Nang malapit na siya ay sinalubong siya ni David. Cheska, tinatanggap mo ba si David bilang iyong kabiyak at kasama habang buhay? Tanong ng pari. Pasensya na po, Father. Pero bago ko po sagutin yan, may gusto muna akong ipapanood sa inyong lahat.
Sinanyasa ni Cheska ang organizer. Samantala, habang nagbubulungan ay nakatingin ang mga bisita sa malaking flat screen. Maging si David ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. Maya-maya, nag-play ang video. Makikita roon ang larawan ng iba't ibang babae. Lumabas na rin sina Olga, Lorene at Alfred mula sa pinagtataguan ng mga ito. Tumayo ang mga ito sa likuran ni David. Baka sa mukha ng tatlo ang matinding galit, pero nanatiling kalmado ang mga ito. Han, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito sila? Hindi naman sila invited sa wedding natin ah. Naglaho ang ngiti ni David at biglang nanlisik ang mga mata nito. Inimbita ko sila. Oh, bakit hindi ka mapakali? May atraso ka ba sa kanilang tatlo kaya ayaw mong nandito sila? Sarkastikong sagot ni Cheska. Seryoso ko, Cheska. Itigil mo ng kalokohan mo. Ituloy na natin ang kasal. Giit ni David. Masyado ka namang excited? Hindi pa tapos ang palabas na inihanda namin para sa'yo. Pabalang na tugon ni Cheska. Kinuha niya ang mikropono mula sa pari at hinarap ang mga bisita. Magandang araw sa inyong lahat. Pasensya na pero hindi na matutuloy ang kasal dahil marami ako natuklasan tungkol sa aking groom. David Cruz ang birth name niya pero gumagamit siya ng marami at iba't ibang pangalan para makapanloko ng mga babae. Sad to say, isa ako sa mga naloko niya. Maliban sa akin, pinirahan niya rin ang mami ko, ang pinsan ko at ang iba pang mga biktima. Tama ang narinig ninyo. Pinagsabay-sabay niya kaming tatlo, kahit alam niyang magkakadugo kami. Napauwang ang bibig ng mga bisita dahil sa narinig ng mga ito. Mauulinigan din sa buong simbahan ang bulungan ng mga ito. Ano bang ginagawa mo? Gusto mo ba talaga akong pahiyain? Habang nagingit-ngit ang mga ngipin, ay hinawakan ni David ang magkabilang braso ni Cheska. Oo, kulang pa nga to sa mga ginawa mo sa amin eh. Actually, matagal na ako naghihintay na magawa to. Kumawala si Cheska sa pagkakahawak ni David at binigyan niya ito ng mag-asawang sampal. Nakakatawa ka, Ethan. David, tingnan mo, namumutla ka sa sobrang kaba. Nakangising sabi ni Olga. Anong pakiramdam na naisahan ka ng mga babaeng niloko mo? Akala mo ba, ikaw lang ang marunong mong uto? Sarkastikong saad ni Lorene. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Basta, magpapakasal pa rin ako kay Cheska. Sambit ni David habang nanginginig ang boses. Hindi na mangyayari yun dahil makukulong ka na. Sa wakas, mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Hindi na nakapagtimpi si Alfred at kinuwelyuhan nito si David. No, hindi ako papayag na mangyari yun. Sigaw ni David. Tumakbo ito palabas ng simbahan. Papasakay na sana ito sa kotse pero dinambaan ito ng mga pulis. Binasahan ito ng Miranda rights saka pinusasan ang mga kamay nito. Samantala, abot tenga ang ngiti nila Cheska, Olga, Lorene at Alfred habang pinapanood ang pag-aresto kay David. Kasabay nun, humingi sila ng paumanhin sa mga bisita, staff ng simbahan at event planner. Maya-maya sumunod sila sa presinto at muli nilang kinumpronta si David. Paano mo ito nagawa sa akin ah? Minahal kita ng sobra. Ang tanging hiling ko lang ay maging loyal ka, pero hindi mo pag ginawa. Paghihinanakit ni Lorene. Buti na lang, nadiskubre namin ang totoo. Kung hindi, mas marami ka pang mabibiktima. Bulyaw ni Olga habang namumugto ang mga mata. Patawarin niyo ako. Nagawa ko lang naman yun dahil wala akong ibang alam na trabaho. Bata pa lang ako, inabandona ako ng mga magulang ko. Hanggang sa napasama ako sa grupo ng mga gang. Sila ang nagturo sa akin kung paano magnakaw. Nung nagbinata ako, umalis ako sa poder nila. At tumiskarte ako sa sarili kong paraan para makakain ako. Marami nagsasabi na gwapo raw ako kaya yun ang ginamit kong puhunan. Paliwanag ni David habang umiiyak. Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin tama ang ginawa mo. Mariing sambit ni Cheska. Hindi mo lang ba kayo maaawa sa akin? Akala ko ba mahal niyo ako? Bakit ipapakulong niyo ako? Giit ni David habang pinipilit na alisin ang posa sa kamay nito. Lumapit naman ang isang pulis upang pigilan ito. Hanggang ngayon, manipulative ka pa rin. Pero hindi mo na kami mauuto. Itutuloy namin ang pagkasampa ng kaso laban sa'yo. Giit ni Cheska. Please, huwag niyong gawin yan. Ayaw kong makulong. Kung gusto niyo, luluhod ako sa harapan ninyo. Pagmamakaawa ni David. Kahit gawin mo yan, hindi mo na mababalik ang buhay ng kapatid ko.
Mas mahalaga pa yan kaysa sa pera at mga properties na ninakaw mo sa kanya. Alam mo na ikaw ang dahilan ng pagpapakamatay niya. Pero hindi ka man lang nakonsensya at ipinagpatuloy mo pa rin ang pang-iskam sa mga babae. Hindi na napigilang magsalita ng kanina pang nananahimik na si Alfred. Sa puntong iyon ay hindi na nakaimik si David. Parang binuhusan ito ng malamig na tubig kaya yumuko na lang ito. Maya-maya, sumugod sa presinto ang iba pang mga babaeng biktima ni David. Pati ang mga ito ay nagsampa rin ng kaso laban sa binata. Kinuyog ng mga babae si David kaya nagkagulo sa loob ng presinto. Upang humupa ang tensyon ay nagpa siya ang mga pulis na paalisin muna sila. Dinala naman sa interrogation room si David at sumailalim ito sa investigasyon. Tatawagan ko yung abogado ko. Sisiguraduhin ko na makukulong si David. Ipapahanda ko na rin ang mga ebidensya laban sa kanya. Wika ni Cheska nang makauwi sa bahay. Marami nagsampa ng kaso laban kay David, kaya sigurado kung hindi siya maabswelto. Tugon ni Olga sabay upo sa sofa. Oo nga, kailangan din nating hanapin ang mga kasabwat niya para mabawi natin yung mga pera at gamit na ninakaw niya. Dagdag pa ni Lorene. Kung usapang pera lang din, wala naman siyang nakuha sa akin dahil lahat ng perang ibinigay ko ay galing kay Cheska. Nahihiyang saad ni Olga. Sinasabi ko na nga ba, Mommy? Sinusustentuhan mo ang lalaking nakakarelasyon mo kaya mabilis maubos ang allowance na binibigay ko. Napailing na lang si Cheska. I'm sorry, anak. Sa totoo lang, nahihiya ako sa'yo. Hindi ko nga alam kung paano ko makakabawi sa mga pagkukulang ko. Sambit ni Olga, ni hindi ito makatingin ng diretso sa anak nito. Sa susunod na lang po natin pag-usapan yan. For now, mag-focus muna tayo sa pag-file ng kaso laban kay David. Yun na lang ang nasabi ni Cheska. Masyado nang mahaba ang araw niya at wala na siyang oras upang harapin ang isa pang problema. Tama ka, anak. Pero may hihilingin akong pabor. Pwede bang dito muna ako tumuloy? Wala akong pambayad ng hotel eh. At saka gusto rin kitang mabantayan. Pakiusap ni Olga. Sige po, sa guest room ka nalang matulog. Hindi pa rin komportable si Cheska na makasama ang kanyang ina pero pinagbigyan niya ang hiling nito. Ilang saglit pa, umakyat na siya sa kanyang kwarto upang magpahinga. Isang araw, habang nasa parking lot ay malalim ang buntong hininga na pinakawalan ni Cheska. Kakatapos lang ng unang pagdinig sa kaso at hindi niya nagustuhan ang resulta niyon. Ang kapal ng mukha ni David para maghain ng not guilty plea. Halata naman na pinlano niya ang lahat ng to. Relax ka lang. Hindi pa naman tapos ang hearing. Marami pa tayong pagkakataon para patunayan ang kasalanan ni David. Pag-alo ni Alfred. Alam ko naman yun. Pero hindi ko talaga mapigilang mainis eh. Hindi ako makapaniwala na minahal ko ang isang tulad niya. Nandidiri ako kapag naaalala ko kung paano ako nagpakatakang sa kanya. Umikot ang mga mata ni Cheska. Animoy nakaapak siya ng dumi ng tao. Ngayon ko lang na-realize. Cute ka pala kapag nagagalit. Nakangising saad ni Alfred. Thanks, pero kahit tawagin mo akong cute, hindi pa rin gagaan ang loob ko. Hindi maipinta ang mukha ni Cheska habang nagsasalita. Di kumain tayo ng pizza para mawala ang inis mo. Diba, yun ang comfort food mo? Paanyaya ni Alfred. Paano mo nalaman na yun ang comfort food ko? Hindi ko naman yun sinabi sa'yo. Pagtataka ni Cheska. Tinanong ko ang best friend mong si Maxi kung ano makakapagpasaya sa'yo. Sabi niya, pakainin lang kita ng pizza, magiging masaya ka na. Tugon ni Alfred. Pero bakit mo ginawa yun? Ang dami mo namang tanong. Ano, hasamahan mo ba akong kumain o hindi? Syempre sasama ako. Sayang din yun, no? Ngayon mo lang ako ililibre. Ano pang hinihintay mo? Sumakay ka na sa kotse ko. Sambit ni Alfred. Binuksan nito ang kabilang pinto ng sasakyan para sa dalaga. Ngumiti naman si Cheska saka pumesto sa passenger seat. Pagkarating sa restaurant ay umorder sila ng 3 kahon ng pizza. Naglalaway si Cheska habang pinagmamasdan ang mga pagkain. Hanggang sa hindi niya namalaya na naubos na niya ang isang box ng pepperoni pizza sa loob ng 10 minuto. Mukhang gutom na gutom ka. Gusto mo bang mag-take out ng pizza? Sambit ni Alfred. Okay lang ba? Siyempre naman. Pero pwede bang dagdagan mo ng cheeseburger, fries, red velvet cake at nuggets para sa midnight snack ko? Sambit ni Cheska sabay higop ng soft drinks. Ang dami naman yun. Kaya mo bang ubusin ang lahat ng yun? Tanong ni Alfred habang kumakamot sa ulo. Oo,
Hindi lang halata pero malakas akong kumain oh. Wika ni Cheska sabay ngisi. Pero hinay-hinay ka sa mga pagkaing malakas sa kolesterol ha. Mas maganda kung mag-hire ka ng coach para may mag-check ng diet mo. Payo ni Alfred. Minsan lang to kaya susulitin ko na. Noon, ayaw ni David na lumalampas sa 20 ang waistline ko. Pero ngayon, break na kami kaya kakainin ko ang mga pagkain gusto ko. Kumpiyansang sambit ni Cheska. Tama yan. Wala na si David sa buhay mo kaya wag mong hayaan na kontrolin ka pa rin niya. Pagsang-ayon ni Alfred. Of course, cancel na siya sa puso't isip ko. Sa ngayon, ibubuhos ko ang lahat ng pagmamahal ko sa sarili ko. Mariing sambit ni Cheska. Hindi naman umimik si Alfred. Nakangiti lang ito habang pinagmamasdan si Cheska na kumain. Bakit ganyan ka makatingin? May tinga ba ako sa ngipin? Tanong ni Cheska. Wala. Ang cute mo lang kasing tingnan eh. Hirit ni Alfred. Sus, bolero. Alam mo gutom lang yan. Ito kumain ka oh. Wika ni Cheska saka inabot niya sa binata ang isang slice ng pizza. Malugod naman iyong tinanggap ni Alfred at kumain na rin ito. Masusi nilang binantayan ang reklamong isinampan nila. Palagi rin silang umaattend sa hearings ng kaso. Lumipas ang mga buwan hanggang sa naglabas ng hatol ang korte at hinatulan si David ng guilty. Samantala, tinupad ni Cheska ang pangako niya sa peking investigador na hindi niya ito idadawit sa kaso. Pero nakulong pa rin ito dahil matagal na pala itong wanted sa pulisya. Mabuti na lang sa atin pumanig ang batas at makakahinga na tayo ng maluwag. Maaliwalas ang mukha ni Olga habang naglalakad palabas ng korte. Hindi man nabalik sa atin ang lahat ng perang ninakaw sa atin. Marami naman tayong nailigtas na babae mula kay David. Wala na siyang mabibiktima. Tugon ni Lorene. Oo nga, at saka marami akong natutunan sa mga pinagdaanan natin. Narealize ko na mas mabuti pang maging single kaysa magstay sa toxic relationship. Pagsang-ayon ni Cheska. Insan, gusto ko nga palang humingi ng tawad sa iyo Mali na inaway kita ng dahil lang sa lalaki. Dapat pinakinggan ko munang paliwanag mo bago ko nag-react. Paumanhin ni Lorene. Ako rin anak, gusto ko ring mag-sorry. Ang dami kong kasalanan sa iyo at sa mga kapatid mo. Wala akong ibang ginawa kundi saktan ng damdamin niyo. Nagsisisi ako dahil hinayaan ko masira ang pamilya natin. Kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi ko kayo iiwan para sa ibang lalaki. Emosyonal na sabi ni Olga. Aaminin ko po, Mommy. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako sa tuwing naaalala ko yung pinagdaanan natin nun. Pero ayoko mabuhay sa galit. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang mommy ko. Naluluhang sambit ni Cheska. Kung ganon, pinapatawad mo na ako? Biglang nabuhayan ang mga mata ni Olga. Opo, hindi kita kayang tiisin dahil mahalaga ka sa akin. Magalang na tugon ni Cheska. Salamat anak. Pangako, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo at sa mga kapatid mo. Saad ni Olga sabay pisil sa kamay ng anak nito. Kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayong tatlo. Hindi tayo masisira ng kahit sino, lalo na ng isang lalaki. Wika ni Cheska. Agree ako riyan. Hindi natin kailangan mag-agawan sa iisang lalaki dahil marami pang iba riyan. Pagsang-ayon ni Lorene. Oo naman, pero dapat maging wais na tayo sa pagpili. Tugon ni Cheska. Basta ako, hindi na ako interesado sa mga lalaki. Masaya na ako sa natatanggap kong pagmamahal mula sa mga anak ko. Mag-e-enroll na lang ako sa Zumba class para may pagkaabalahan ako. Sambit ni Olga. Magandang ideya yan, Mommy. Kasamahan ka namin para lumiit din ang bewang namin. Hirit ni Cheska. Why not? Magandang bonding iyon para sa ating tatlo. Magiliw na saad ni Olga. Ngumiti naman sila Cheska at Lorene bilang tugon. Maya-maya, nagtungo sila sa restaurant at doon nila ay pinagdiwang ang pagkapanalo sa kaso. Cheers! Successful ang pagpapabagsak natin sa isang lalaking manluloko. Tamad at walang pangarap sa buhay. Saad ni Lorene habang hawak ang isang baso ng wine. Ikaw talaga, Insan. Nagiging pilya ka kapag nalalasing. Sabi ni Cheska habang kumakamot sa ulo. Pagbigyan mo na ang pinsan mo, Cheska. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Pangunsinti ni Olga sabay tawa ng malakas. Kung sa bagay, maging si Cheska ay humagikik na rin. But seriously, masaya ako na nakakabonding ko kayong dalawa.
Siguro kung may magandang kinahihinat na ng pinagdaanan natin, ay mas sumibay ang samahan nating tatlo. Pahayag ni Olga. Isang malaking check! Pagsang-ayon ni Lorene sabay tungga ng wine. Ipinagpatuloy din ng tatlo ang kani-kanyang buhay. Wala nang dahilan si Lorene upang manatili sa Pilipinas kaya bumalik ito sa Canada. Nagbakasyon naman sa Palawan si Olga upang asikasuhin ang isa pa nitong anak. Si Cheska naman ay naging abala sa pagpapalago ng kanyang mga negosyo. Isang araw, habang nasa bahay ay nakatanggap si Cheska ng bouquet. Pamilyar sa kanya ang arrangement ng bulaklak at mukhang galing iyon sa flower shop na pagmamay-ari niya. Ayon sa delivery rider, Alfred ang pangalan na nagpadala. Iisang tao lang ang kakilala niyang ganoon ang pangalan kaya tinawagan niya ito. Kumusta, Cheska? Natanggap mo na ba yung bulaklak na pinadala ko? Tanong ni Alfred mula sa kabilang linya. Oo, salamat dito ha. Pero bakit ka nagpadala ng bulaklak? Tanong ni Cheska habang hawak ang bouquet. Simpleng regalo lang yan dahil nanalo ka sa kaso. Tayo. Saad ni Alfred. Tungkol nga pala ron, bakit hindi ka sumipot nung huling hearing? Hinahanap pa naman kita. Yung kasi ang death anniversary ng kapatid kong si Marjorie. Mas pinili kong magstay sa sementeryo buong araw. Sorry kung hindi ko kayo nasamahan ha. Okay lang yon. Siyempre dapat mong unahin ang kapatid mo. Anyway, ready ka na ba? Ready saan? Ihahatid kita papasok sa office mo. Kanina pa ako naghihintay sa labas ng bahay mo. Ha? Pinuntahan mo ko? Hindi makapaniwalang saad ni Cheska. Hinawi niya ang kortina ng bintana at natanaw nga niya si Alfred sa labas ng kanilang bahay. Ano na? Hindi ka pa bababa? Hirit ni Alfred. Pero hindi ako papasok sa office ngayon. Pupunta ako sa Tarlac para i-check yung property na bibilhin ko. Sambit ni Cheska. Di sasamahan kita. Pagpapresenta ni Alfred. Sure ka ba riyan? Malayo ang Tarlac. Oo naman. Handa akong bumiyahe ng malayo. Basta makasama kita. O sige, kung yan ang gusto mo. Tugon ni Cheska. Kinuha niya ang kanyang bag saka lumabas ng bahay. Sinalubong naman siya ni Alfred at inilalayang sumakay sa kotse. Habang nasa biyahe, ay napansin ni Cheska ang picture na nasa sahig ng sasakyan. Yumuko siya upang pulutin iyon. Ganito yung itsura nung araw na dapat ikakasal ako ah. Bakit may litrato ko? Wala akong natatandaan na nagka-picture ako. Akong kumuha niyan. Napansin ko kasi na sobrang ganda mo sa suot mong wedding gown. Sayang naman kung walang remembrance. Tugon ni Alfred habang nagmamaneho. Alam mo, ito talaga yung wedding gown na pinangarap kong suotin. It could have been a perfect day, pero nasayang lang ang preparations ang ginawa ko. Malungkot na sabi ni Cheska habang pinagmamasdan ng larawan. Bakit kasi nagdesisyon kang ipahuli si David sa mismong araw ng kasal nyo? Pwede mo namang gawin yun sa ibang araw. Para dramatic ang eksena. Nakita mo ba yung mukha ni David noong araw ng kasal? Parang gusto niyang magpalaman sa lupa dahil sa sobrang hiya eh. Really? Ginawa mo yun para lang sa drama? Hindi kumbinsidong sambit ni Alfred. O sige na, aamin na ako. Ginawa ko yun dahil gusto ko ng closure. Dahil sa inasal ni David noong araw ng kasal, parang sinampal ako ng katotohanan na peke ang pagmamahal na pinakita niya sa akin. Wika ni Cheska habang nanginginig ang boses. Just look at the bright side. Mas mabuti pa rin hindi natuloy ang kasal. Maaga kang nagising mula sa panloloko niya at naprotektahan mo mga assets mo. Dahil yun sa'yo. Salamat dahil winarningan mo ko. Kung tutuusin, hindi mo kailangan gawin yun eh. Dahil hindi naman tayo magkakilala. Tapos inaway pa kita noon. Don't mention it. Ayoko lang na may babaeng matulad kay Marjorie. Hindi ko naman naprotektahan ang kapatid ko mula kay David. At least, nagawa ko yun sa'yo. At saka kalimutan mo na si David dahil hindi na siya parte ng buhay mo. Oo naman. Naniniwala ako that I will find someone better. Someone who deserves my heart. Pwede ba ako mag-apply dyan sa puso mo? Pahaging ni Alfred. Ang corny ng joke mo ah. Nakangising sambit ni Cheska. Seryoso ko. Gusto talaga kitang ligawan. Habang mas nakikilala kita, narealize ko kung gaano kabuti ang puso mo. Alam ko masyadong mabilis pero gusto kitang alagaan at iparamdam sa'yo ang totoong pagmamahal. Teka lang ha. Napagdaanan ko na to. Yung kakakilala pa lang pero napamahal na sa akin. Sorry pero may trauma pa ako sa na-experience ko kay David. I understand. Pero nandito lang ako.
Sana hayaan mo akong mahalin ka. Natameme si Cheska nang maamoy ang mabangong hininga ni Alfred. Tinitigan niya ito sa mata. Ramdam niyang sinseridad sa mga salita nito kaya kumabog ang dibdib niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo naman kailangang sumagot ngayon eh. Hihintayin kita hanggang sa maging handa ka na. But for now, mag-focus ka muna sa property na bibilhin mo. Oo, yun nga ang dapat kong isipin. Halos walang lumabas na boses mula sa bibig ni Cheska. Malakas naman ang aircon sa loob ng kotse pero pinagpawisan siya dahil sa malalim na boses ni Alfred. Kagaya ng ipinangako ni Alfred ay naging matyaga ito sa panunuyo sa kanya. Palagi itong nagpapadala ng bulaklak at pagkain. Kahit ang mga empleyado niya ay inililibre nito. Iba ka talaga, friend. Ang haba ng hair mo. Akala ko magmumukmuk ka pagkatapos ng nangyari sa inyo ni David. Yun pala, may bago ka nang manliligaw. Panunukso ni Maxie habang nilalantakan ng chicken teriyaki na ipinadala ni Alfred. Ewan ko ba kung ano nakain ni Alfred at bigla niya ako niligawan. Pero kailan mo ba siya sasagutin? Ilang buwan na rin siya naniligaw sa'yo. In fairness, matyaga si Alfred. Mayaman at gwapo. Malayong-malayo siya sa ex mong scammer. Alam ko naman yun. Kung tutuusin, maituturing ko si Alfred bilang ideal man. Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay mo? Naghihinay-hinay lang ako. Ayoko nang magkamali katulad ng dati. Gusto ko ring masigurado na compatible ang personality namin. Kung sa bagay may point ka. Imbis na sumagot ay humigop lang ng isang baso ng tubig si Cheska. Dumaan ang ilang buwan at patuloy siyang sinuyo ni Alfred. Sinasadya niya itong pahirapan. Pero imbes na sumuko ay mas naging determinado ito sa panliligaw sa kanya. Hanggang sa napagtanto niya na hindi na niya kayang pigilan ang nararamdaman niya para sa binata. Isang beses, hinaya niya itong pumunta sa bahay niya at pinagluto niya ito ng steak. Wow, mayroong steak at wine. Napaka-romantic naman ang dinner natin. Sige ka, baka maging assuming ako dahil sa ginagawa mo. Baka isipin ko na ito na ang first date natin. Biro ni Alfred. Di isipin mo na nagde-date tayo. Okay lang naman sa akin yun. Hirit ni Cheska habang nagsasali ng wine sa baso. Teka, seryoso ka ba rin sa sinabi mo? Tanong ni Alfred habang kumakabog ang dibdib. Oo, actually, pinapunta kita rito. Hindi lang para ipagluto ka ng steak, kundi para sabihin na sinasagot na kita. Handa na ako maging girlfriend mo, Alfred. Sabi ni Cheska habang namumula ang kanyang pisngi. Nang marinig iyon ay gumuhit ang matamis na ngiti sa mga labi ni Alfred at pinisil nito ang magkabilang kamay ng dalaga. I promise you won't regret this night. Mamahalin kita at hindi ko paglalaroan ang puso mo. Naniniwala ako sa'yo. Alam ko naman na hindi mo ako peperahan dahil mas mayaman ka kaya kaysa sa akin. Hirit ni Cheska. Ako na lang ang perahan mo. Total kapag kinasal tayo, magiging sayo na rin ang mga ari-arian ko. Wika ni Alfred. Teka, kasal agad? Kakasagot ko pa lang sa'yo ah. Hirit muli ni Cheska. Sorry, na-excite lang ako eh. Pero hindi kita mamadaliin. Sa susunod ko na hihingin ng kamay mo. Sa ngayon, isang halik muna ang hihingin ko mula sa'yo. Saad ni Alfred. Pero bago pa makasagot si Cheska ay lumapat na ang mga labi nito sa dalaga. Hindi naman umalma si Cheska at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang nobyo. Batid ni na Cheska at Alfred na marami pang pagdadaanan ng kanilang relasyon. Pero tiwala sila sa pagmamahalan nila para sa isa't isa. Agad nilang ipinaalam sa kani-kanyang pamilya ang kanilang relasyon at sobrang saya ng mga ito para sa kanila. Wakas.